Transfiguration. Kung mapapansin niyo po, may separate na feast day ito tuwing August 6. At hindi natin direktang itinatranslate ang transfiguration as pagbabagong anyo. When in fact, iyon po ang talagang pinakadirektang translation nito pag inilagay natin sa salitang Tagalog. Una, sapagkat kapag sinabi nating nagbagong anyo, sa ating mga Pilipino, minsan may negative connotation ang nagbagong anyo. Sino po sa inyo ang nakapanood na ng Aswang in the City? Seryoso po. Ito talaga problema ko sa mga taga San Marcelino. Minsan hindi sila mahilig manood ng sine. Uulitin ko tanong. Sino po ang nakapanood na ng Aswang in the City? Lo. O sige, sunod na tanong doon. Sino pong gumanap na aswang doon? Lo. Si Alma Moreno. At doon makikita natin mula sa isang magandang dalagita, nagbagong anyo si Alma Moreno at naging aswang. Ayun. Kaya po hindi maganda sa atin ang ibig sabihin ng direkta pagbabagong anyo. Kaya nga, it is translated as pagliliwanag sa bagong anyo. Bakit? Bakit sinasabing pagliliwanag sa bagong anyo? Kasi when we say pagliliwanag, yung anyong ipinakita ni Kristo ay yung kanyang tunay na katayuan at ang kanyang pagkadiyos. Kaya mula sa pagiging tunay na tao, mula sa kanyang niyakap na kalikasan ng ating pagkatao, itong pagkataong ito ay nagliliwanag, idinarangal, at binibigyan ng mas mataas na katayuan sa pagliliwanag sa bagong anyo ni Kristo. Nagliwanag at niluwalhati. Kaya nga, malinaw sa ating teolohiya na ang transfiguration is what we call the assurance beyond suffering. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, katulad ng sinabi sa intro, upang palakasin ang loob ng mga alagad na makakakita sa paghihirap at pagpapakasakit ni Kristo. Kasi nga naman, ipapakilala niya ang kanyang pagka-Diyos, ipapakilala niya ang kanyang kapangyarihan. And the question is very much and ironically echoed by the Pharisees when they mocked Jesus on the cross and said, kung ikaw ang Mesiyas, bumaba ka dyan sa krus, iligtas mo ang iyong sarili. Kaya nga, sasabihin pa nila, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. These words are coming from that notion. Nagpakita ka ng mga himala. Nagpakita ka ng iyong kapangyarihan. Ba't hindi mo ngayon patunayan ang kaya mong gawin? Siguro sa ating ngayon makakarinig dito, sasabihin, oo nga no, ba't hindi niya patunayan? Pero malinaw po kasi ang punto na patunayan niya na. Kailan niya po pinatunayan sa mga alagad? Kailan niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan at tunay na kalikasan nang magliwanag siya sa bagong anyo? In the transfiguration, he let the disciples witness what his persecutors did not
witness. Ipinakita niya sa mga alagad ang mga bagay na hindi niya ipinakita sa mga nagpako sa kanya sa krus. Hence, maririnig natin anong sabi? Huwag niyong pagsasabi at panatilihin niyong lihim hanggang sa muling mabuhay ang anak ng tao. And so that secrecy among those who witness the transfiguration is telling them na patunayan na ni Kristo sa mga tunay na nananalig at sumusunod sa Kanya. Kaya nga ang hamon sa ating ngayong nakarinig nito, and as we will witness the unfolding again of the Lenten journey, our journey in the desert, ay may dalawang bagay. Una, the assurance, or rather, the higher meaning of suffering. Tanungin ko kayo, ba't ka nagtitiis ng hirap? O sige, para mas basic, sino po ang may pinaghihirapan ngayon? Any form of suffering. Problema, sakit, sakit sa katawan, sakit sa kalooban. O, ngayon, bagong term lang naman, stress. Ay, walang nai-stress sa inyo? Diba? Meron ba sa inyong sumuko na? Wala pa. Kasi pag may sumuko na dyan, ipapadala ko na sa Maribeles. Kasi yung ibang sumusuko, nagbibilang na lang ng pako sa kisame. Yung ibang sumusuko, minsan makita mo na lang naglalakad sa kalsada. Yung ibang sumusuko, sasabihin na, I'm depressed. We're not saying na mahina sila, pero tayong mga kumakapit pa, tanungin ko kayo, ba't hindi tayo sumusuko? Bakit ka kumakapit at ano ang iyong kinakapitan? Kasi napakadali namang sabihin, ayoko na! Tama, mali. But why don't we say that? Kasi ipinauunawa sa atin that there is a higher purpose for suffering. At ano yun? Alam niyo po, very inspired ako sa isang conversation namin ng aking kapatid. One time. Kasi ang aming kwentuhan, napunta doon sa kung saan, sabi ko sa kanya, hindi ba masakit masisaryan? Kasi po, 2 anak niya. Puro CS. Sabay sabi niya sa akin, gusto mong makita yung peklat? Pinakita niya, kinilabutan po ako. Kasi talagang may tahi. At talagang kita na, parang sabi ko kung ako ang maghihiwa ng ganyan, parang hindi ko kaya. Parang ang sakit-sakit. Di po ba mahiwa ka nga lang ng blade sa dulo ng daliri mo, masakit na. Tapos, yung kanyang peklat pa, talagang peklat na may keloids. Sabi ko sa kanya, marami naman nakakong technology ngayon. Ayaw mo bang ipaalis yung keloids, peklat? Sabi niya, hindi. In fact, I'm proud of this. Sabi ko, bakit? Kasi yan ang palatandaan na naging nanay ako. What are your scars? Emotional,
mental, even physical scars. Anong ipinaalala sa iyo ng mga peklat na nakikita mo sa iyong pagkatao? I know it is certain na ipinapaalala niyan sa iyo ang iyong pagkasugatan. Ipinapaalala niyan sa iyo ang iyong mga paghihirap na pinagdaanan. Ngunit ipinapaalala din ba niyan sa iyo ang iyong narating bunga ng iyong paghihirap? Na ipapaalala din ba niyan sa iyo ang saya ng bunga ng iyong pagpupunyagi? Na ipapaalala ba niyan sa iyo na hindi mararating ng mga mahal mo sa buhay ang narating nila kung hindi ka lumaban at nasugatan? Iyon po yung unang punto ng pagliliwanag. Na magdaan man tayo sa paghihirap, may mas malalim at may mas makahulugang bagay ang ating paghihirap. That suffering does not always end in failure. And what seems to be failure, what seems to be pain, is actually the victory of the human spirit. Yung pagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok at balakid na pinagdadaanan natin sa buhay. Pangalawang punto, which is our last point, kasi ang unang point ko po kanina, pagpapaliwanag ng transfiguration. The final reward. At ano po yung ibig sabihin ng final reward? Pag sinabi po kasing final reward, ito yung gantimpala na ipagkakaloob o ipinagkakaloob ng Diyos. Na kung nais nating maluwalhati, kung nais nating malagpasan yung ating kalikasan bilang tao, ang pagsunod kay Kristo, ang siyang nagsasabi sa atin na hindi kamatayan ang wakas ng tao. Hindi libingan ang ating hantungan. Sapagkat sa pagliliwanag ni Kristo, pinatutunayan sa atin ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Sa pagliliwanag ni Kristo, pinatutunayan sa atin na kung ano ang kanyang kaluwalhatian ay magiging kaluwalhatian din ng mga susunod sa kanya. Naalala ko tuloy, nung ako ay seminarista pa, sabi sa akin ni Archbishop Dong, sabi niya, Eric, pag ikaw ay na-transfigure, o pagdating sabi niya nung glorification, anong uri ng katawan ang hihingiin mo sa Diyos? Sabi ko, napaisip ako noong una, hihingiin ko ba yung mas sexy? Hihingiin ko ba yung maging mas gwapo ako? Hihingiin ko ba yung But come to think of it, you are already the best version of who you are. Kaya nga sabi ko, Bishop, wala na po. Kung ano yung binigay ng Diyos, yun na yun. Kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos, yun na yun. Pag-iibayuhin na lang ng Diyos kung ano yung meron. Kaya nga po, minsan yan yung problema ng marami sa atin. When we look at ourselves, the transfiguration tells us to appreciate what is there.
Kasi ano man yang gamit mo ngayon, ano man yang sino ka ngayon, yan yung magliliwanag sapagkat yan yung nagpakasakit, yan yung yumakap ng hirap. Yang katauhan nating iyan, yan ang bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Just to end my sharing with you, may isang napakagandang kwento kasi. Meron daw kasing dalawang magsing irog na nagpakasal. At nung gabi ng kasal nila, sabi nila sa isa't isa yung babae, sabi niya, ang gwapo-gwapo mo talaga, kaya kita pinakasalan eh. Gustong-gusto ko yung maitim na maitim mong buhok, yung magaganda mong ngipin, at yung mga mapupungay mong mata. Oh. Sumagot naman yung groom. Actually, ang ganda-ganda mo rin kasi. Gustong-gusto ko yung mga mapupula mong labi. Yang iyong mga mabibilog na dibdib. At yung magaganda mong binti. Ay, talaga naman. Pero sabi naman ng lalaki sa kanya, total honeymoon na natin, may aaminin ako. Inalis siya yung piluka. Hindi pala totoo. Sabi naman ng babae, meron din akong aaminin. May prosthetics ang pala yung labi, inalis yung labi. Sabi ng lalaki, may aaminin pa ako. Yung mapupungay niyang mata, mapungay lang pala kasi isa lang. Tinanggal yung isa. Sabi naman ng babae, sige, may aaminin din ako. Yung palang mabibilog na harap, halos hindi bilog. Inalis din yung nakalagay. Sabi ng lalaki, mayroon pa akong huling aaminin. Itong magaganda kong ngipin, pustiso pala. Sabi din ng babae, ako din may lasa kong aaminin. Yung kanyang magandang binti, dinugtong lang pala. And now in front of each other is the truth. At tanong ng lalaki sa kanya, mamahalin mo pa ba ako? At siya ring tanong ng why sa kanya. Ang tunay na pagliliwanag ay yung makita na sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng mga paghihirap, ang patitingkarin ng Diyos ay ang ating puso. Ang patitingkarin ng Diyos ay ang ating likas na kabutihan. Pagliliwanag sa bagong anyo. Isang assurance na ang paghihirap sa lupa ay may gantimpala sa langit. Amen.